Nahuli yan sa airport Dahil yan nagpupuslit ng dolyar palabas ng bansa noong panahon ni Marcos. Rapid fire! Unahin natin itong sinasabi ni Erwin Tulupong. Tulpo, mga kaibigan. Ito na po. Ang sabi niya, umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Alam mo ba, isa lang ito Kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Balakas ka Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa, June. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Laylo, lahat po, Okta Research, lahat po ng 8 ho yata nagsusurvey, number 1 po ako. Okta Research. Ano hong gagawin natin? Si Erwin Tulupong, isipin mo, convicted nga, ex-convict number 1 sa Senado, mga kaibigan. Sabi ni Robin Padilla pa, kailangan maging miyembro ko ng commission on appointment sa kanya. Dahil sayang naman nag-number 1 ako kung hindi ako magiging miyembro niyan. Doon pala nakasalala yon sa ranking ng nakuhang boto kasi importante yung commission on appointments Very influential na committee yan Alam naman ninyo. Iyan nga yung sinasabi natin Pag may mga na-appoint, na-confirma na presidential appointees, na-confirm sa commission on appointment, kasama sa may kasalanang naglagay dyan na kawatan yan, lumabas na yan nung nakapwesto na-confirma na, tapos gumawa na ng mga kahayupan sa pwesto, dapat sisihin mo yung commission on appointments. Hindi lang yung nag-appoint. Bakit? Kinumpirma nyo Bakit? Hindi rin sila nagbabase sa track record Partly responsible sila sa kahayupang ginagawa ng mga magnanakaw na nakukumpirma na appointee ng presidente, mga kaibigan. Ibig sabihin, sila man na mga gago dyan sa Commission on Appointments ay hindi nagbabatay sa kwalifikasyon at track record. Kung itong appointee ay mapagkakatiwalaan at siya ba ay naaangkop doon sa nasasaad sa batas na manungkulan sa ilalim ng Republic Act 6713. Hindi naman yun ang batayan nila Hindi ba dapat doon sila nakabase? Pati nga objection dyan Halimbawa, merong commission on appointments na isasalang sila na for deliberation. Ngayon, mga kaibigan, sa batas, iyan ay isinasa publiko, ina-announce yan para ipanawagan sa publiko na kung kayo ay merong pagtutol dito sa appointee na ito na isasalang sa kumpirmasyon ng Commission on Appointments, ipadala ninyo para nang sa ganon, sa deliberation ay maipatawag kayo. Di ba? At masabi nyo ron ano ang dahilan kung bakit ang taong ito ay hindi karapat-dapat mapwesto sa gobyerno. Kasi nga, merong qualification Ano yon? Yung Republic Act 6713. Ito bang appointee na ito ay naaangkop sa sinasabi dyan sa batas na yan na dapat ay taglay na katangian ng appointee? Ngayon, kung merong objection, hindi, susulat ka ngayon. Ako'y tumututol. Sapagkat yung tarantadong yan, nung yan wala pa dyan, hindi pa na-appoint yan,
Kanya, kumukolekta yan sa customs Nag-aalaga yan ng smuggler At yan nangungutong sa mga pasugalan, lahat ng illegal. Kaya ngayon, kasosyo na siya sa online na sabong. Kasosyo na kasi naging cabinet member na. Ayan po mga kaibigan. Paano yan? At yan nahuli yan sa airport Dahil yan nagpupuslit ng dolyar palabas ng bansa noong panahon ni Marcos. Hinuli ng ABSICOM yan. Kaya lang nakalabas yan nakahanap ng padrino para maipakiusap kay General Ver. Yan ang utang na loob nila, di ba? Kay General Ver. Kaya nung makalabas, pinayagan, umalis, pinalamig sa Amerika. Kaya nung bumalik dito, wala na si Marcos. Tapos na ang EDSA Revolution. Bumalik na parang malinis na. Mga kaibigan, yun ang akala nila kasi wala nang nakakatanda. Yan sinasabi natin. Akala nitong buhong na si Robin Hoodlum, mga kaibigan, yung commission on appointment, dahil mataas ang nakuha mong boto, peki naman, mga kaibigan, abay kailangan maging miyembro ka ron. Hindi. Pagkakaalam ko, seniority yan mga kaibigan. At lalo na kung ikaw ay merong nalalaman dapat. Bagito ka lang Di ba? Paano mo malalaman ang pasikot-sikot dyan? Sino ang nasa likod niyan? Si Duterte nasa likod niyan. Siya nagdidikta sa mga taong yan. Yung mga alaga niya na ipinosisyon nila ngayon. Kaya alam nyo, wala nang hindi kailangan ni Bongbong ngayon ng oposisyon. Sapagkat ang kalaban niya ngayon, kasama na niya. Itaga nyo sa bato yan. Magbabanggaan yan. Sa bandang huli. Ngayon pa lang nag-uumpisa na Hindi lang halata ng pangkaraniwang tao sapagkat hindi nila alam kung paano ang mga laro sa politika. Kaya niya inaambisyon yan. Isa sa dahilan para makumpirma yung mga bata nila ni Duterte. Number 2, para pagkapirahan, mga kaibigan. Hindi ba? Yan, nakachamba na maging senador. Sa palagay ba ninyo, hindi maghahangad yan ng mas mataas na pwesto? Bay, katarantaduhan yun. Ang katumbas ng politika ngayon, kasakiman mga kaibigan. Isa yan sa kahulugan. Ito po, si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Yogi Filimon Ruiz.